Hello sa inyo, ako nga pala si Joy. Opo, Joy. Actually, Joy Patrick, pero Joy na lang para madali. Ito yung aking bagong YouTube channel about my atheism or non-belief in a God. Naisip kong umpisan tong channel na to kasi nasa Pilipinas tayo at alam naman nating maraming believers or religious sa Pilipinas at napansin ko na maraming misconceptions at misunderstanding yung karamihan ng tao sa pagiging atheist. Now, disclaimer lang, hindi ko alam lahat about the Bible or every religion at hindi ko rin nire-represent ang lahat ng atheist sa Pilipinas. Marami pa rin akong dapat matutunan. Meron lang akong knowledge kahit papano na gusto ko i-share sa mga tao na interesado at makapagbigay linaw na rin ako kahit papano sa mga common misconceptions sa mga atheists dito sa Pilipinas. Alright, so today, ang topic na i-discuss ko is about terminologies or definition of truth. Kasi napapansin ko na madalas na kapag may usapan or debate ang isang believer at non-believer, lumalabas kadalasan yung word na truth or sa Tagalog yung katotohanan. At nagiging problema siya kasi sa discussion kasi magkaiba yung meaning ng truth na ginagamit nila. Dito nagiging importante yung definition or yung ibig sabihin ng mga salita kasi paano tayo magkakaintindihan kung magkaiba yung definition natin sa isang word? Naloko na, di ba? Magulo. Kaya ang perfect explanation na narinig ko about this is galing sa isang interview with Neil deGrasse Tyson. Isa siyang magaling na astrophysicist at communicator. Check out nyo siya. So ito na. May tatlong definition yung truth. Ang una is yung personal truth. Yung personal truth, karapatan to ng bawat tao. Ito yung mga nagsasabi na nakakita sila ng alien, nakaramdam sila ng multo, or kinakausap daw sila ni Jesus. Sa personal truth, wala tayong magagawa dyan. Kanya-kanyang trip yan. Paano ko sasabihin na hindi ka nakakita ng multo? Ikaw yung nakakita nun eh. Hindi naman ako ikaw. Parang si Kibuloy. Di ba? Paano mo sasabihin na hindi totoo yung mga sinasabi niya? Sabi niya. Sabi ni Ed Kaluwag, maligno daw yung gumawa ng mga nangyari. Paano ko sasabihin na hindi? Sabi niya nakita daw niya. So, para sa kanila, totoo yung mga sinasabi nila. Okay? So, number 2 is yung political or societal truth. Ito naman, political truth, yung mga bagay na pinaniniwalaan na natin na totoo kasi sobrang tagal na nag-i-exist. Kasama dito yung mga tradition, yung mga pamahiin, yung mga ganun. So, yung mga ganun. Well, number 3 is yung factual truth or yung objective truth. Ito yung pinaka-importanting truth para sa akin. Ito yung katotohanan na maniwala ka man o hindi is mangyayari. For example, yung gravity. Pwedeng hindi ka maniwala pero pag tumalon ka, kahit ilang beses ka pa tumalon, ang ending is babagsak ka pa rin sa sahig. Kasi gravity exists whether you accept it or not, or you believe it or not, or whether you like it or not. Hindi ibig sabihin na, pero ito, hindi ibig sabihin na yung personal truth hindi pwedeng maging factual truth. Pwedeng maging factual truth yung personal truth at the same time. Pero bago maging factual truth yung personal truth, kailangan niya munang dumaan sa pagsusuri. At so far, the most accurate way that we humans can find out if something is a fact is by using the scientific method. Scientific method uses testable evidence. Ibig sabihin, pwedeng masubukan. At repeatable, meaning pag inulit, same yung result, hindi tsamba lang. At dahil dapat yung findings dapat recorded din. So recorded lahat ng details, pwedeng questionin, pwedeng gamitin ng ibang researchers, ng scientists, kahit sinong tao at pareho yung magiging resulta. So balik tayo kay Buloy at kay Ed. So kung gusto nila maging factual truth yung mga claims nila, dapat i-subject to sa testing. At actually may napanood akong episode ni Jessica Soho na pinag-aralan nila yung sinasabi ni Ed, it turned out na mali pala. Pero for him, tama pa rin siya. So personal truth yun, trip niya yun. Pero as factual truth, hindi. It failed. So sa tingin ko, useful to kapag may kausap kayo about faith or belief or siguro any topic na involve yung fact versus personal claims. So okay, so ngayon, yun muna sa ngayon. Sana may natutunan kayo kung nagustuhan nyo itong ganitong klaseng content or mag-comment kayo kung nainis kayo, kung mag-agree kayo sinabi ko, hindi. Comment nyo na lang. Kung may gusto kayong future topic din, comment nyo sa YouTube. Take note, may full-time job ako. But I'll do my best to respond quickly. Gusto ko lang ng feedback para malaman ko kung worth it ba yung oras na plano kong i-spend dito. So thank you very much. Till next time. Thank you for watching.